May lihim kami ni stepfather ko dahil sa Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear 8Vine, mapagpalang araw sa inyong lahat. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyong mga ina-upload, kaya naisip ko na bakit hindi ko subukang sumulat dito para makabasa rin ako ng mga komento ng mga followers mo. Kami na lang ni Mama ang magkasama sa buhay. Hindi ko na nakilala ang papa ko. Sabi niya lang wag na akong magtanong dahil walang kwenta ang papa ko. Isa pa, bata pa siya nang ipanganak ako. 7 years old lang siya noon dahil sakitin ako noong bata ako. Iba't ibang trabaho ang pinasok ng mama ko. Hindi rin kasi siya nakapagtapos kahit high school lang, kaya malimit tindera siya sa mga kainan or sa mga tindahan. Hanggang sa pumasok na rin siya bilang dancer sa club. Maganda naman ang mama ko, kaya maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Nag-ako ay makatapos na ng high school. Tumigil na si mama sa pagsayaw. Nagtayo siya ng isang kantin at iyon na ang naging negosyo niya. Ako naman hindi na nag-aral ng kolehiyo, nagtrabaho na rin ako para makatulong kay mama. Fast forward, may pinakilala si mama na lalaki sa akin. Dati daw niyang customer sa bar, kasing edad din niya. At matagal na raw silang may relasyon. Umuwi lang daw ito sa probinsya nila. At akala ni mama, hindi na ito babalik pa. Kahit pa may edad na ang lalaking ito. Itago na lang sa pangalang Greg. Tinatawag ko siyang Daddy Greg. Gwapo, matikas at may naging asawa na. Ngunit walang anak. At naghiwalay daw sila dahil nag-abroad ang babae. Dahil sa nasa tamang edad na silang dalawa, agad na nagsama na. Sa amin tumira si Daddy Greg. Hindi ko naman hinadlangan iyon. Dahil nga matatanda na sila, alam na nila ang ginagawa nila. Noong panahon na yon ako ay may boyfriend, kasamahan ko sa trabaho at malimit din ito bumisita sa bahay. Habang tumatagal napapansin ko na mabait at masipag sa bahay si Daddy. Maalaga kay Mama higit sa lahat. Sobrang maharot niya kay Mama. Hindi tulad ng boyfriend ko, kailangan always akong perfect para sa kanya. At note mag 1 year na kami pero wala pang nagaganap sa amin. Kaya may time na sumasagi sa isip ko na sana, katulad ni Daddy ang boyfriend ko, parang ang saya, isang araw nagulat ako dahil sabi ni Daddy hahatid niya ako sa work gamit ang motor niya. Dahil magpapa-change oil din naman siya. Habang nakaangkas ako ay nakatapos ako sa kanya. Ang bango-bango niya, damang-dama ko ang buong katawan niya, kaya mas hinigpitan ko pa ang pagkatapos ko at idinikit ang aking ulo sa kanyang balikat. Ewan ko anong klaseng pakiramdam yon. Basta ibang kilig ang iniwan niya sa katawan ko, na gustong makawala. Pagbaba ko sa motor niya, sabi pa ni Daddy, susunduin niya ako mamaya. Nagulat ako kaya sabi ko, ikaw po bahala Daddy? Akala ko nagbibiro lang siya, pero nang pag-out ko, nasa labas na siya, sinundo nga ako. Alam daw ng mama ko na susunduin niya ako. Tapos niyaya niya ako na kumain sa labas. Dahil gutom na rin ako, pumayag na ako alam niyo ba? Ang saya ng bonding namin ni Daddy. Walang-wala sa boyfriend ko na sobrang tahimik. Kay Daddy ko lang natagpuan ang ibang saya. Kahit na maganda siya sa akin, kaya niyang saktan ang mga trip ko. At alam niya ang mga gusto ko. Isang araw hanggang ako ay naglala, pinuntahan ako ni Daddy. Sabi niya, Be, ako na ang mag-aanlaw ng nilabhan mo para mabilis kang matapos. Sige po nagugutom na nga ako. Wika ko pa, habang nag-aanlaw si Daddy. Nakita ko na pinipiga niya ang mga panloob ko. At kinuha ko, sabi ko, ako na dito. Nakipag-agawan pa siya hanggang sa bumagsak ako sa bisig niya at nagtama ang mga labi namin. At umatras ako. Sabi niya, ikaw kasi para ito lang, nahihiya ka pa. Okay lang naman nalabhan ko ang mga pangloob mo. Dahil nabasa ang aking suot na kulay puti, bumakat ang ganda ng aking katawan at nakita ko ang malagkit niyang mga tingin. Maya-maya muli siyang nagsalita, di ba may boyfriend ka na? Huwag ka sanang magagalit, may nangyayari na ba sa inyo? Kasi matagal na rin naman kayo. Meron palagi nga Natural lang naman yun sa magkarelasyon, di ba? Tulad nyo ni Mama, pagsisinungaling kong wika. Dahil ayoko na isipin niya na sensitive ako or walang hilig. Ganun ba? Magaling ka na. Sa alam mo na ang mga kabataan ngayon talagang hindi nagpapaiwan, lalo na sa ganda mo, at sa katawan mong nakakaakit. Kahit nga ako, may ibang nararamdaman sa'yo, wika niyang muli. Dahil sa sinabi niya, kinabahan ako at napakilos. Dahil sa taranta, nadulas ako at tumihaya ng dahan-dahan sa sahig. Dahil nakahawak pa ako sa washing machine, biglang lumapit muli si Daddy Greg para tulungan ako. Pero dahil napahiga na ako, ay hinawakan niya ako sa dalawang balikat. Akala ko ay itatayo niya ako. Ngunit nang magtama ang aming mga tingin, parang may nag-udyok sa akin na manahimik. At namnamin ang lahat, hinalikan niya ako. Dahil doon ay gumanti ako. Habang naglalaban ang aming mga labi.
ay gumagapang ang kanyang palad at natagpuan niya ang dalawang bundok ko. Hanggang nakarating sa tilapia kong sarado pa, sobra na rin akong nag-init dahil siguro walang kagana-gana ang boyfriend ko. At kay Daddy Greg ko ito natagpuan, nang tuluyan ng buksan ni Daddy ang aking mahiwagang pintuan, napaaray ako at napaiyak dahil sa pagkabigla. Akala kasi niya ay may karanasan na ako, kaya hindi na niya dinahandahan. Kaya pala hirap siyang pasukin ng pinto. Dahil sobrang sarado pa ito, pagkatapos namin, agad siyang humingi ng pasensya. Dahil ang akala niya talaga ay may karanasan na ako. Pero sinabi ko na okay lang, dahil gusto kong maranasan yung nasa ibabaw ng ulap, pero hindi ko akalain na ganito pala kasakit. Pero sabi niya sa umpisa lang daw yon. Pero sa susunod pang magaganap sa amin, magiging malumanay na ang aking pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, may pagkakataon na naman kami ni Daddy dahil wala si Mama. Ginagawa ulit namin ang pumunta ng langit. Sa pagkakataon na ito, medyo may kirot. Pero ramdam ko na ang sinasabi nilang tunay na ligaya. Yun nga lang ay kasalanan dahil malaking pagkakamali. Lalo pat naging mas malimit ang aming ginagawa ni Daddy Greg. Masaya ako sa kanya at alam ko masaya din siya sa akin. Isang araw, tinanong ko si Daddy kung handa ba siyang iwan ng mama ko para sa akin. Matagal siyang sumagot, pero sa pagsagot niya, tumindi ang emosyon ko. Dahil sabi niya, pasensya na Bhi, pero hindi ko kayang mawala ang mama mo sa akin. Ayokong saktan siya. Tama na yung ganito ang sitwasyon natin. Kung ayaw mo na, titigilan na kita. Pero kung gusto mo pa, hanggang dito lang tayo. Nag-i-enjoy ka naman sa akin, di ba? May boyfriend ka rin naman. Kaya makontento na tayo sa ganito. Dahil sa mga narinig ko, kahit masakit. Nagpanggap ako na okay lang sa akin dahil ayoko na malaman niya na mahal ko na siya. Kaya sinabi ko na, sige, walang problema sa akin. Tama ka, may boyfriend ako. At ayokong masira kami ni Mama. Kaya okay lang na naglalaro tayo ng apoy. At akala ko, sa mga binitiwan na salita sa akin ni Daddy, magigising na ako sa katotohanan. Ngunit hindi, dahil pag pinipigilan ko ang aking sarili, mas lalo akong nanggigigil. Kaya sa tuwing ayay niya ako, hindi ako nakatanggi, lalo na kapag andyan na. Magaling kasi si Daddy. Alam niya ano ang gusto ko at ang mga kiliti ko. Kaya paano pa ako makakawala sa sitwasyon ko ngayon? Dahil patuloy pa rin akong nagkakasala kay Mama. Hindi ko alam paano ako iiwas. Hindi ko alam paano ko ito malalabanan. Mahal ko na si Daddy Greg. Wala kasing kagana-gana ang boyfriend ko. Kahit inakit ko na, wala pa rin. Hintayin ko daw na may kasal sa kanya. Kung kami talaga. At pagdating sa pagsisiping, may panahon para doon. Pero alam ko na mahal ako ni BF. Pero napunta na kay Daddy Greg. Ang pagmamahal ko, ano ba ang gagawin ko ngayon? Sana may makapagpayo sa akin ng tama, yung uukit sa puso ko, para magising ako sa aking kahibangan. Salamat.